Nangyari ito nung panahon na malapit na kami iwan ng lola namin. Nung mga panahon na yun ay sobrang mahina na siya na anumang oras handa na niya kaming iwan. Kaya naman ang mga panahon na yun ay lungkot at takot ang gumugulo sa bawat isipan namin. Ngunit sa kabila ng lungkot na naramdaman namin, ay meron pa pala kami ma-experience na kakaibang pangyayari ng gabi na yon. Sa totoo lang, hindi ito ang una na beses na ma-experience ko ang ganito na hindi maipaliwanag na pakiramdam. Kung bibilangin ko ay pangalawa o pangatlo na ito sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari na na-experience ko. Pero itong nakakatakot na pangyayaring ito ay isa sa masasabi ko na hindi ko makakalimutan. Natatandaan ko tag-init yun, buwan ng Mayo. Isa sa mga pangyayari sa buhay namin na nagbigay sa amin ng hindi lang kalungkutan kundi pati kahindik-hindik na masamang experience. Full moon yun at napakaliwanag ng buwan. Ang liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ilaw sa gabing yun. Habang sobrang tahimik ng paligid. Kami naman ng mga kapatid ko ay buong gabi na nagbabantay sa lola namin na may sakit. Noong mga panahon na yun ay sobrang taas ng lagnat ng lola namin. Dahilan na din siguro ng komplikasyon sa mga sakit niya. Naghalo-halo na kasi ang mga sakit niya sa katawan at halatang mahina na ang katawan niya para malabanan pa ang mga sakit. Sa totoo lang, matanda na ang lola namin, nasa 76 ng edad niya. At noong mga panahon na yon, kapag kasama namin siya, halatang ipinaparamdam niya sa amin na dapat palagi kaming masaya at maging handa na tanggapin na kapag dumating ang araw na mawala na siya, ay meron siyang maiiwan na masayang alaala na kasama namin siya. Sa mga oras na nagbabantay kami sa kanya, may mga pangyayari na hindi namin maipaliwanag. Nang mga oras na yon, palaging may kung anong kaluskos o pagbagsak na tila isang mabigat na bagay na nagmumula sa bubungan namin. Kaya doon na nga gumising at tumulong sa pagbabantay ang tito namin na nakikiramdam lang pala at nagbabantay sa bintana mula sa kanilang bahay. Halos mga 10 hakbang lang naman ang bahay nila mula sa bahay namin at tanaw mula sa bintana nila ang bubungan namin. Kwento ng tito namin na meron daw siyang napansin na kung anong bagay na bumagsak sa bubungan namin. At nung mga oras nga na yun ay may nadinig na kami na tila bumagsak na malakas na tunog na nagmumula sa bubungan namin. Kaya natakot kami lahat ng mga oras na yun. Bigla, tuloy namin naalala ang matagal ng kwento sa lugar namin tungkol sa mag-asawang aswang na nakatira sa lugar namin. Sa totoo lang, nagtataka ang halos karamihan sa lugar namin dahil halos karamihan ng kasabayan niyang matatanda ay mga sumakabilang buhay na. Ngunit ang dalawang mag-asawang matanda ay tila ba hindi tinatablan ng katandaan, napakalakas pa din hanggang ngayon. Kaya namang suspetya ng karamihan at lalo na ng mga matatagal na sa lugar namin na ang mag-asawang matanda ay mga aswang. Meron na isang pangyayari sa lugar namin at isa sa mga kapitbahay namin ang mismong naka-experience ng kakaibang pangyayari. Kwento ng kapitbahay namin. Ginabi daw siya ng uwi galing sa trabaho ng mga panahon na yun. At pagdaan niya daw sa mismong bahay ng dalawang mag-asawa ay may napansin daw siyang tila kakaibang nilalang na tumalon mula sa bintana ng mag-asawang matanda. Sa sobrang takot, ang nagawa na lang niya ay tumakbo. Balik tayo sa kwento ng aking lola. Noong gabing yun, habang taas baba ang lagnat ng lola ko, ng mga oras din pala na yun, ang bahay pala namin ang isa sa target ng aswang. Kwento nga ng mga matatanda sa lugar namin,
na mabango daw sa pang-amoy ng mga aswang ang mga taong may sakit o kaya mga tao na malapit ng pumanaw. Siguro isa sa mga target ng aswang ay ang lola ko na may sakit ng mga panahon na yon. Nang nadinig namin ang kakaibang kaluskos at malalakas na tunog mula sa bubungan namin. Yung tito ko naman na nasa kabilang bahay ay may nakita daw na kakaibang nilalang na nasa bubungan ng bahay namin. Kaya naman binato niya ito. At nang pagbato niya, bigla daw itong tumalon. Ako naman ay agad umakyat sa ikalawang palapag ng bahay namin para tingnan sa bintana ng kwarto kung ano ang bagay na tila bumagsak sa bubong. At hindi ko inaasahan ang aking nakita. Dahil kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang isang napakalaking pusang itim na nasa ibabaw ng bubong ng kapitbahay namin. Tumalon ang itim na pusa na tila ba tatakas habang walang takot siyang nakipagtitigan sa mga mata ko. Nang mga oras na yon ay napahinto ako sa aking nakita, halos hindi ako makahinga at makasigaw. Dala na din ng sobrang takot at pagkabigla. Habang nagkatingin ako sa pusa, ay dahan-dahan din lumalakad palayo at tumalon sa kabilang bubong. Kaya naman nawala na siya ng tuluyan sa paningin ko. At doon lang ako nakahinga ng maayos. Ang nagawa ko na lang ng mga sandali na yon ay magdasal at manahimik dahil sa aking nasaksihan. Alam ko sa sarili ko na isa lang yon ordinaryong pusa. Pero para sa akin, isa yung nakakatakot na experience. Ayaw tanggapin ng utak ko na ordinaryo lang yon dahil sa kakaibang itsura at malalaki nitong mga mata. Isang kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan pagkatapos ng lahat ng masasamang pangyayari. Nang araw na din na yon ay tuluyan na din kaming iniwan ng aming pinakamamahal na lola. Alam namin sa puso at isip namin na masaya at mapayapa